May isang baryong tinatawag na Mayukyok. Hindi ito mahirap puntahan. Maayos at malinaw ang daanan. Ngunit sadyang napakalayo at lubhang liblib dito. Tahimik ang paligid, sagana ang kalikasan at makapalang mga pamahiin na ipinamana pa ng mga ninuno. Kaya madaling magbunga ng hinala ang anumang bagay na naiiba sa nakasanayan. Sa baryong iyon, kami napadpad ng aking ina, si Aling Puring. Noong siya ay nasa edad 50, nabili niya ang munting kubo at lupang dating pag-aari ni Tata Boyet, na lumipat na sa ibang bayan upang manirahan kasama ang kanyang mga anak. Ngunit bago pa man kami tuluyang makapag-ayos ng aming mga gamit, may kakaibang kutob na ang ilan sa mga matatanda. Sa kanilang mga bulungan, maririnig mong sinasabi nila, "Kakaibang dating at aura ni nanay. May kung anong hinhin sa kanya na hindi natin maipaliwanag at may tinatago siyang lihim." Paglipas ng mga araw, lalong lumalim ang pagdududa ng mga taga-Mayukyok. Bihira lang lumabas si nanay sa aming bakuran kapag maliwanag pa ang araw. Kapag may kailangan kaming bilhin o itanong, madalas ay ako ang inuutusan niya. Ngunit sa loob ng aming tahanan, walang tigil ang kanyang pagkilos. Puno ang aming bakuran ng mga gulay na malalago at laging sariwa, at may alaga kaming mga manok, pato at kambing na malulusog at masigla. Para sa amin, sapat na ito upang mabuhay ng marangal. May suki naman si nanay sa bayan kung saan dinadala ko ang mga gulay at ang ilang mga karni ng manok at pato. Ngunit sa aming mga kapitbahay, ang aming kasaganaan ay naging dahilan upang lalo silang maghinala. Lumipas ang ilang buwan. Dito ko natandaan kung 6 o 8 buwan iyon. Basta wala pang 1 taon kami na nakatira doon at biglang dumating ang isang kakaibang pangyayari sa buong baryo. Isa-isa nang walang malinaw na dahilan, ang mga alagang hayop na mga taga-Mayukyok ay nagkasakit at namamatay. Ang mga manok ay biglang nanghihina at hindi kumakain. Ang mga pato ay tumigil sa pagkilos at pati na rin ang mga isda sa maliliit na mga palaisdaan ay unti-unting lumulutang at namamatay. Para sa kanila, tila isang sumpa o salot ang dumapo sa kanilang lugar. At dahil matagal na nilang itinuturing na kakaiba si nanay, walang pag-aalinlangang itinuro nila siya bilang sanhi ng lahat. Siya ang may gawa nito, bulungan nila saan man magpunta. Bakit siya lang ang hindi apektado? Ang kanyang mga tanim ay laging sagana. Ang kanyang mga hayop ay laging malakas at hindi nagkakasakit. Habang sa atin ay walang natira, sigurado kaming isa siyang aswang. Iyan ang kanyang kapangyarihan, kumukuha ng lakas at buhay mula sa iba upang siya ay lumago. Mula noon, naging matalim ang puno ng takot ang tingin nila kay nanay. Halos gabi-gabi, nagpapatrolya ang mga kalalakihan at ang mga tanod sa paligid ng aming tahanan na parang may itinatagong halimaw sa loob. Si Aling Marites naman ay laging nagkukwento sa mga kanto. Sinasabi niyang nakita niya si nanay palagi na gumagala sa tuwing gabi, na parang may naghahanap ng mabibiktima. Totoo naman ang mga kwento niya na madalas siyang lumabas pagdapit hapon at uuwi na lang kapag natapos ang kanyang misyon. Pero ang katotohanan at dahilan naman ay iisa. Umiiwas lang si nanay na lumabas sa araw dahil sa walang tigil na panlalait at paninirang puri ng mga taga-baryo. Tuwing siya ay naglalakad sa baryo,
Naririnig niya ang mga bulungan, ang mga sulyap na puno ng panghuhusga at ang mga pangalang ibinibigay sa kanya. Ang dayo ay isang aswang. Kaya naman kung may kailangan siyang gawin o puntahan, mas pinipili niyang maglakad kapag madilim na ang paligid at tahimik na ang mga tao upang hindi na siya makasagupa ng masasakit na salita. Ngunit ang kanilang pagbabanta ay humantong sa isang gabi na magbabago ng lahat ng akala nila. Isang gabing payapa ngunit madilim. Nakita nilang lumabas si nanay mula sa aming bakuran. May dalang dalawang malalaking supot at isang bilao na maingat na natatakpan ng malinis na tela. Sa halip na harapin siya agad, lihim nila siyang sinundan sa maayos na daan patungo sa bayan na ilang kilometro ang layo. Ang kanilang mga puso ay tumitibok ng mabilis sa pag-aakalang sa gabing iyon ay masasaksihan na nila ang kanyang tunay na anyo o ang kanyang masamang gawain. Ngunit ang kanilang nakita ay kabaligtaran ng lahat ng kanilang inaakala. Nang marating nila ang bayan, nakita nilang lumapit si inay sa mga sulok ng kalsada, sa ilalim ng mga tulay at sa mga pasilyo ng lumang palengke, mga puok kung saan nananatili ang mga taong walang matirhan, gutom at nangangailangan ng tulong. Dahan-dahan niyang inilabas sa mga lutong pagkain mula sa aming mga ani, ang inihandang karni ng manok at ang mga sariwang gulay. Ibinibigay niya ang mga ito ng may matamis na ngiti. Walang hinihinging kapalit at may mahinang panalangin para sa kanilang kalagayan. Narinig pa nila ang kanyang pananalita. Ang biyayang tinatanggap ko ay dapat ibabahagi. Ang pagtulong sa kapwa ay mas malakas na panangga kaysa sa anumang pamahiin. Kung aking ang mga kamay ay nagbubunga ng kasaganaan, ito ay para sa lahat, hindi lamang para sa aking sarili. Nang bumalik ang mga taga-Mayukyuk sa baryo, dala-dala nila ang katotohanang tumunaw sa kanilang matagal na hinala. Walang anino ng halimaw ang kanilang nakita, kundi isang pusong puno ng kabutihan. Hindi nagtagal, dumating din ang opisyal na ulat mula sa mga otoridad at manggagamot ng hayop. Ang mga namamatay na alagang hayop ay dulot pala ng isang malawakang sakit na dala ng hangin at pagbabago ng panahon. Isang pangkaraniwang pangyayari sa mga baryo tuwing nagbabago ang klima. Kahit sa mga kalapit na baryo, naranasan din nila ang parehong kapahamakan. Hindi ito gawa ng sinumang nilalang at tiyak na hindi ito galing sa aking ina. Labis ang pagsisisi ng mga taong nagbintang at nang api sa kanya. Lumapit sila kay nanay nang nakayuko at puno ng pagsisisi at taos-pusong humingi ng tawad. Patawarin mo kami, Alimpuring, sabi nila. Nakita lang namin ang iyong pagkakaiba, ngunit hindi namin tinignan ang iyong kabutihan. Inakala namin ikaw ay halimaw at aswang, ngunit ikaw pala ang may pinakamalinis na kalooban sa ating lahat. Mula noon, tinanggap na kami ng lubusan ng buong baryo. Hindi na natatakot si inay na lumabas sa sikat ng araw. At wala nang tumatawag sa kanya ng masasamang pangalan. Sa halip, siya ang naging huwaran ng kabutihan sa Mayukyuk. Ang tunay na ugali ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang kinagawian o sa kung ano ang sinasabi ng iba. Madalas, ang mga taong inakala ng ating kakaiba o masama ay sila palang handang mag-abot ng tulong nang walang hinihintay na kapalit.